Sakit sa mata? So kaya ito tinawag na diamond back kasi ito, yung paligpit niya, parang diamond. Malaki din yung mata nila kasi kailangan nila yung malalaking mata na yan dahil madilim sa ilalim. Mahaw. Noy. Wow. Sanay talaga siya sa tao, no? So sa kanya na lumaki, kahit napakawalan niya dito sa gubat, talagang bumabalik pa rin sa kanya. Kasi kung tutusin, pwede namang umalis si Wak anytime eh. But pinili niyang kasama sila. Behave. Pilyo ka nga talaga. Sa malalim na parte ng dagat, iba't ibang nilalang ang lumilitaw. Ang iba, may mahabang galamay. Kapag sila ay sumirit, sigurado didilim ang inyong paningin. Madaling araw pa lang, abala na ang grupo ni Julius para manghuli ng dalupapa. Ito po yung yung bangus. Bangus po yung pamain natin. Favorite food ng dalupapa ang mga isda, gaya ng bangus. Kaya kahit nasa 100 metro pa ang lalim ng pain, siguradong maaamoy ng dalupapa ang isda. Malayang nakakalangoy ang dalupapa. Bago pa sumikat ang araw, kailangan nila mag-breakfast. Hanggang sa hindi na sila nakabitaw sa patibong. Senyales naman para kina Julius ang paggalaw ng pain. Malaki? Lumalaban sir, medyo malaki siguro. Palaban ang dalupapa. Kaya sina Julius kailangang mag-ingat. Dahil manipis ang tali, posibleng masugatan ang kanilang kamay sa paghila. O di kaya mahulog sa bangka. Sa ilalim, nagsimula ng magpalit ng kulay ang dalupapa. Paraan niya ito para lituhin ang kaaway. Pero hindi siya nag-iisa. Hanggang sa huli, palaban. Pala niya sa ilalim. Diamond squid, dalupapa kung tawagin sa amin. May bigat na 3 hanggang 4 na kilo ang dalupapa o diamond back squid. Pero mas naging palaban pa ang susunod na huli ng mga mangingisda. Paghuli sa dalupapa ang isa sa kabuhayan sa Mindoro. Hindi ito ang unang beses na nadokumento ng team ang dalupapa. Sa Romblon, nakasama ko ang magpupusit. Bahagi ng Sibuyan Sea ang Romblon at Mindoro, isa sa pangunahing pangisdaan sa Pilipinas. Yun, may huli yung kabilang bangka.
Mukhang sineswerte tayo, no? Pero tingnan natin kung malaland nila yung giant squid nila. Habang pinanonood ko ang dalupapa sa kanyang paglangoy, ito, halos kasing haba ng katawan ko. So kaya ito tinawag na diamond back kasi ito, yung palikpik niya, parang diamond. Malaki din yung mata nila kasi kailangan nila yung malalaking mata na yan dahil madilim sa ilalim. sa huling expedition ng National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA noong 2019, nakita sa kamera ang isang dambuhalang pusit sa Gulf of Mexico. Nakunan daw ito sa ilalim ng mahigit 2,000 feet at may 4 na metro ang laki. Sila ang giant squid, isa sa pinakamalaking pusit sa buong mundo. Sina Julius agad na nilinisan ang dalawang huling dalupapa. Parang babae ito, ma'am. Tingnan natin kung sino sa kanilang dalawa. Ako. Yan po. Nalaman ng team na isang babae at lalaki ang huli. 1 taon lang kayang mabuhay ang dalupapa. Sa edad na 6 hanggang 8 buwan naman, nag-uumpisa na silang magparami gaya ng nahuli ni Julius. Pauwi na sana ang team na may kumagat sa mga natitirang pain. Mas palaban ang dalupapa na kumagat. Isang malupit na buwelo ang ginawa niya. Tara sa akin, ma'am. Papuntahin niyo sa akin. Sakit sa mata! Sugat ng ano? Tangkap. Matalas po kasi ito. Kung hindi mahugasan agad, posibleng ma-irritate ang kanyang mga mata. Limang dalupapa ang nahuli ni Julius. Ang ngipin niya po yan. Opo. Ngipin niya. Ngipin. Ang dalawa dito, mga babae at buntis. Napansin din niya na lumilit na ang huli nilang dalupapa. Ngayon, ma'am, lumiit na eh. Bihira ka lang makahuli ng malaki. Dahil din siguro, ma'am, ubos na yung malalaki. Tapos maliliit na lang natitira. Na huhuli sila before pa man doon sa tinatawag natin na length at first maturity nila. Tinignan ko nga ang data natin sa export natin nitong diamond back squids. Ngayong taon lang alone, January to June, nakapag-import na po tayo ng around 240 metric tons. So ganyan din po kadami yung harvest. Mahina po yung kita namin sa pusit. Yawa ng mura yung kilo ng pusit. Kahit marami pong kaming huli, ma'am, ganong mura naman, wala din halos kaming inaabot dun sa kinikita namin. Tama na sa konsumo. Sa ngayon, hindi mo nalalaot ng 2 buwan sina Julius. Paraan daw nila ito para makapagpahinga ang dagat mula sa paghuli ng dalupapa. Salamat po sa Diyos sa mga ginawa niyang biyaya na ganitong uri na para mahuli namin at masustintuhan niyo aming pangailangan sa araw-araw. Maraming biyaya ang bigay ng dagat, pero ang biyayang ito posibleng mawala kung hindi iingatan. May paniniwalang nagdadala ng kamalasan ang mga uwak.
Pero hindi para kay Erben. Dahil isang uwak ang naging best friend niya. Mahaw, 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 noy. Tuwing umaga, humuhuni ng malakas si Wak para tawagin si Erben. Oras na kasi ng kanyang almusal. Pagbukas ng kanyang kulungan, hindi agad ito lumilipad kundi dumadapo sa kanyang kamay. At ang kanilang good morning sa isa't isa, Wow. Wow na ya. Wow. Mahaw. Noy. Wow. Wow. pero kapag sinabi ni Wak na Mahaw. Oh, sige na. ang mahaw ay salitang hiligay nun ng ibig sabihin ay almusal. Mahaw. Noy. Mahaw. Open. Pero di makainom ng tubig si Wak dahil nakikigulo rin ang asong si Hana. 2009 nang makuha ni Erben si Wak sa isang natumbang puno pagkatapos ng bagyo. Mahaw. Noy. Simula noon, hindi na sila nagkahiwalay. Diyan, sa baba. Oo. Dito. Yung natumba na puno dahil sa, I think, mga low pressure yata yon, na landslide yung puno sa gilid ng ng bangin. Kasama siguro yung nila. Tapos may inakay sa taas. Mm. 4 sila yon. Nakita namin na tumba yung puno, so pinuntahan namin. Mm. Then yung dalawa, hinanap namin. Nakita namin yung dalawa sa nalaglag sa bato. Buhay pa. Patay na pagkalaglag. Ano, may balahibo na siya noon? Wala pa. Wala pa. Yung nakapikit pa yung mga mata. Dahil malayo nakakaikot sa paligid ng bahay si Erben, araw-araw, nangungulit din si Wak kay Erben para maligo. Si Erben na ang tumayong magulang ni Wak. Imprinting ang tawag dito o ang pagkakaroon ng matinding dependent bond sa tao o hayop na una nilang makikita pagkapanganak. Simula nang sagipin ni Erben si Wak, hindi na sila nagkahiwalay. Sanay talaga siya sa tao, no? Yung mga uwak kasi isa sa mga pinakamatatalino ibon yan, eh. They're very inquisitive, they're aware of their surroundings. Marami nang natututunan na salita si Wak. Mahaw. Noy. Ha? Una yan kasing salita is nanay. Mm-hmm. Nanay tsaka tatay. Mm-hmm. Kasi kaya lang sa ngayon yung nay at tay naging noy. Then lahat kami tawag niya na noy. Pag Gen Z. pagutom sa noy, mahaw. Mahaw na lang. Ayon kay Erben, hindi naman daw niya tinuruang magsalita si Wak. Wak. Mahaw. Mahaw. So yung pagsasalita naman ng ibon, they're not really talking. It's like a reflex reaction. Mahaw. Mahaw. Wow. Parang inuulit lang niya yung sinabi mo, yung sound na yon, yung vibrations na yun, they try to imitate it as a response to your reaction. Mahaw. Noy. Wow. 15 years old na siya, ano? At saka parang wala pa sign ng arthritis and all that. Because birds can also experience those things, eh. Hindi mo na tinry na pakawalan siya. Pinakawalan. 2 pa sila dati. Kaso yung isa nadakip ng manok. Oh. Pinatay. Kasi kala ng manok makukunin yung yung sisiw niya. Sa wild, kaya ng mga uwak mabuhay hanggang 8 taon. So siguro kung since dito sa may semi-confined yung kanyang environment, because food, wala namang scarcity, always available. Hindi naman siya exposed to the elements really. And wala siyang kalaban sa paghahanap ng pagkain. May pagkapilyo rin daw itong si Wak dahil bigla na lang niya tinutuka ang mga kasama niyang pusa at aso.
Lalo na kung ang usapan ay pagkain. Tingnan mo yung beak nitong yung mga crows. No? These are scavengers. There's a really robust beak. Kasi talagang pangtukayan, panghanap ng pagkain. Pwede nilang isuot yung beak nila doon sa mga butas ng mga puno to look for grubs. Pero minsan, masungit din siya. Behave. Pilyo ka nga talaga. Dahil malayang nakakaikot sa paligid ng bahay si Erben, dinarayo daw ng ibang uwak si Wak. Kinakalaban siya, nag-aaway silang dalawa. Pag may dumating na isa, na pagtulungan siya, uuwi yan sa amin. Pero pag isa lang, one-on-one, lalaban yan. Lalaban yan. Ayun yung mga nangyayari kapag nag-aalaga tayo sometimes ng wildlife. Sa una, because we're already changing their habits, their reaction to the environment, their natural instincts, we are already altering. No, so hindi na nila alam kung saan sila makikibagay, how to escape enemies, how to interact with other birds of the same species niya, no? So lahat yan we're altering, and it will be very difficult for this bird to be released back into the wild. Wak, mahaw. Dahil nag-viral sa social media ang bonding nila Wak, pinuntahan ng DNR si Erben para suriin ang kalagayan ng Wak. Yung in charge namin sa enforcement and yung in charge namin sa wildlife ang pumunta. So during that time, pagpunta nila, free lang man siya, naka-fly lang outside, pabalik-balik. Wala siyang violation doon. May violation lang siya pag i-keep niya, i-cage niya, hindi makalabas, parang walang freedom yung bird. Pero kung malaman namin na i-cage siya, doon na kami mapapasok kasi may violation na siya doon sa keeping the animals without proper document kasi dapat i-register, that is called Certificate of Wildlife Registration. Ayon sa Sendro Kabangkalan, inaayos na nila ang permit para kay Erben at Wak. Base sa kanilang assessment, hindi naman kinukulong si Wak, kaya hindi nila ito kukunin. Napansin ko may cage ka doon para saan yung cage? Para din yan sa sa kanya kasi baka pag gabi kasi minsan may umakyat dito ng mga ahas na kumakain ng manok. Kahit saan magpunta si Erben, palagi niyang kasama si Wak. Siyempre, hindi mawawala si Hana na isa sa kabanding ng uwak. Dito sa falls na ito, kadalasan pupunta sila Erben, si Wak at saka si Hana. No? Ito yung favorite bonding spot nilang tatlo. Si Wak, minsan makikita mo, naliligo dito sa ilog, sa falls. Nang makaligo, lumamig na ang ulo ni Wak. Kaya bati na kami. Kalala lang na itong bonding na ito between Erben at saka si Wak, it's unusual. So sa kanya na lumaki, kahit napakawalan niya dito sa gubat, talagang bumabalik pa rin sa kanya. Kasi kung tutusin, pwede namang umalis si Wak anytime But pinili niyang kasama sila. Kasama ng ibang mga hayop at kasama ni Erben. Pero paalala pa rin ng otoridad sa lahat, huwag basta-basta mag-aalaga ng wildlife. Sikapin pa rin na hayaan sila sa natural nilang tirahan. Nasa hayop na iyon kung gusto nilang bumalik sa piling ng taong nag-aruga sa kanila, tulad ng kay Erben at Wak. Mahaw, noy, wow. Walang aatrasan para sa kalikasan, Doc Fertz Resyo. Ako, si Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.